is spreading of the Christian gospel by public preaching or personal witness. Okay, ang pamangkot, ano rin siya ang gospel na dapat natin ipalakta. So, may duwa ko din ka meanings ng gospel, no? So, ang first is, ang gospel is the story of Jesus' life. So, amo na ang first book of the New Testament siya ginatawag nga gospel kay nagasentro na siya sa kabuhi ni Jesus Christ. So, ang ikaduwa is gospel also means the good news or glad tidings, so maayong balita. No, essentially, that God forgives our sins. So, ayong balita, no? And it also considered the entire story of the Bible. So, amo na siya ang duha ka meanings ng gospel. Ang story of life of Jesus Christ kag ang good news. So, ano bala ni ang good news kag sino bala ni ang good news? Okay, so if you remember istorya ni Abraham in Genesis 12, ano na da siya, no? Daw dira na siya ang one of the first nga announcements ng maayong balita or God's promise to Abraham. Kung na-remember inyo, maging hambala na da siya ni God nga Abraham, bayain na da ang haran or ang lugar na ginaistaran, ang mga parinti mo, kag ang mga propiedad mo da, kadto sa Canaan. So ano gani ng Canaan? Amo na siya ang promised land, di ba? Amo na siya ang ginhambal sa Ginoo sa iya. Nga magkadto ka. Kaya ang balsang Ginoo sa iya, himuon ko ikaw nga ang imo kaliwat nga isa ka bantog nga nasyon. Baka maayuhon ko ikaw pag maging bantog ang imo nga ngalan. Paagi sa imo madamo nga makabaton sang pagkamaayo. Muna ginhambalya kay Abraham. Kag pakamayuhon ko ang tanan nga katawhan sa kalibutan paagi sa imo. So amo tong promisa sang Ginoo sa iya. Hindi lang siya ang pagkamayuhon, no? Pati ang bilogid nga kalibutan, pati kita, hindi lang ang iyang pamilya. Okay, so patay naman to si Abraham. Ano na itong natabo sa good news, no? Nakalambot ayan sa aton. Nakalambot wala si Abraham dari sa Pilipinas, daw wala man, no? So, let's find out. Okay, kung basahan niyo sa Matthew chapter 1, dira ginasaysay ang generation of Jesus Christ. Kung magbasa ka da, magambala da siyang generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. No, ang pag-isip sa generation or sa genealogy na ni Jesus Christ is dito na yun sa kay Abraham, kay dito to ginhatag ang promisa nga ang maayong balita nga hasta makalambot gid sa aton. Okay, amo na sang 14 generation to nga halin kay Abraham, naglambot kay David, kag ang isa ka hari, I think si Josiah or si Jeconiah, until nga pagwa ni Jesus Christ. So, paagi, patay man si Abraham, kung wala man nato nalambutan si Abraham, pero paagi sa nilahi ni Abraham, ang maayong balita, nakalambot gid sa aton. Nakalambot wala? Nakalambot. Very good, no? So, paagi sa iya, dito nagwa si Jesus Christ. Kag si Jesus Christ, amo nang aton nga, good news, nga good news si Jesus Christ. Kay man siya na maka-forgive sa aton nga sin. Kag siya makasave sa aton. Siya lang gid ang the only way nga kita makakadto sa langit, no? Gapating man ka muna? Wala? Pati So, I believe nagapati gid ka mo. So, ang aton nga good news is nga si Jesus Christ is ang aton nga Savior gid. Kag ang aton nga mission is kay ang promisa kay Abraham hindi lang dito sa iya
sa iya pamilya, hindi lang sa Jerusalem, sa mga Hudiyo, kundi para sa tananggit. So, ang aton mission is i-spread good and good news sa bilog ng kalibutan. So, since we know nga si Jesus Christ is the good news, paano naton palaktahon kay mabalik kita sa evangelism? Ang evangelism is pagpalaktas ng maayong balita. So, dapat palaktahon gid naton si Jesus Christ sa bilog nga kalibutan. Kag kabalo kita kung kisa kabudlay gid mag-share sa words sa Bible or about Jesus. Kung kisa kapangagad ka pa lang, oh, let's pray na, especially sa aming balay, no? Mag-worship kami. So sa lugar namon, dito sa Nawasa, duha lang kami isang bata ko ay Adventist. Tapos, tikong Friday, may ma-worship na kami na, na, oh, let's pray, anay, this can open lang sang Sabat, no? Do para lagyan na nadayon sila. So, this can prayer, hindi na sila kay, ang tinigang ko to. May punpunon pa ko. So, duha lang din kami na sa ulihi, sa kwarto na lang kami naman nag-worship kay, wala din sa amin nag-upod. But, you know, ma-pray lang yet always, no? So, amoy nakabudlay mag-share sa kay Jesus sa bilog na kalibutan. And the common obstacles is ang aton nga past life, ang aton nga experience, no? And then, fear, embarrassment, or kung kisa, nahuya kita mag-share about Christ. Kag, ang ikatatlo is, hindi kita kabalo mag-share sa kay Christ, kung paano kita mag-share, kung diin kita masugod. Okay, so one of the things I think we can do for past life or past experience is to change our life. Amo gina ang pinaka I think the most effective no, if hindi ka man kabalo magwali, is kung makita nila sa imong life, once you meet Jesus, nga nag-change ang imong life is grabe gid ang effect bala sa hindi lang sa imo panimalay, kundi sa imo man nga mga neighbor or sa imo man nga nakakilala sa imo. So for instance, no, sa mga prisoner, no disrespect intended, no. Kung may ang priso nakakilala sa kay Jesus Christ and nagbag-uya kabuhi, di ba la do matingala ka man nga do grabe man na siya sang una nga nagbuot na siya, no? Di ba la curiosity sometimes maka man sa tao nga maka sa ilang man nga makilala Jesus Christ, no? One time nakalakat kami, gamay lang yung istorya sa Bali. Tapos ang is Hindu na sila. Ang ilang gods na wala labot sang three major nilang god. Dumay 30 mil pagit sila ka mga Diyos nga gina kung mag-ubsad, nagapangamuyo, kung mag-ulan, nagapangamuyo, do tagagiyo mo, may pangamuyo. Tapos ano pa na sila, nag-sacrifice pa na sila, kaya may mga demons pa na sila nga mga ginagaan para hindi sila kuno pag-ianon sa mga demons man, pag hindi sila pagtandugon. So, do kadamo-damo sa ilang nga gina-sacrifice. So, kung hapon na, ang ilang nga every week, ang ilang nga ginahimo nga sacrificial daw bowl na nila, 500. So, every family, 500. Ginainyati, utay-utayon, nila tagahapon nga lumpiga na sila sa mga balay nila, kag na sang lukay, kay pagkaaga mo nang idagdag to nila sa tila nila ka mga Diyos. So, one time, may isa ka imam, isa na siya na priso siya. Tapos, daw may mga jail ministry man dala dito sa Bali, no? Kagamay lang sila nga mga community of Adventists, pero grabe gid ka determined sila. So, ang isa na to nakabati about Jesus Christ. And pagkagwa niya, though na-curious siya, bala ang imam do pastor na siya kung sa mga Muslim pa, do taas ang iya nga na-priso siya, tapos na-curious siya, nag-study siya Bible.
Pagkatapos, nag-ano siya, doon na-convince siya, gawa niya, nag-Adventist siya. Tapos, kung dito ka, kabudlay mag-change ka from Hindu to Christian, kay ang struggle nila is grabe gid, mamigado ka gid kung mag-transfer ka into Christianity. Kaya hindi ka lang ano sa imo family, pag isikway, as well as ang inyong mga community. So kung may pamilya ka, kabudlay mangita obra, kabudlay magsagod sa imong pamilya kung mag-change ka into Christianity. But gintindugan niya gid ang iya faith, no? Gintinyugan niya gid kag nakita man sa ilang community kung paano siya nagbato kag paano siya kung ano siya ka-faithful kay God, kag damo man siya na community kag his testimony alone makapul gid sa mga tao kay Christ. So amo lang na ang sa past life experience, no? Ang sa fear, embarrassed or ashamed to share or not know how to share, what we can do siguro is to study our Bible. No? The most important bit is to study our Bible. So, hindi man kita ka-share kung wala man kita may nabalaan. So, that's the most important thing. Dapat we know Christ first before we share Christ. Ma-experience sa dapat si Jesus Christ before natin nga ma-share sa iban. And to pray before we study is to pray kay God nga to give us knowledge and wisdom and understanding nga sa atong pagtuon maintindihan naton kag makagain kita sa relationship. Most important is maka gain kita relationship kay Jesus Christ. Kay sa pagpakilala, mas hapos sa aton magpakilala kay Jesus Christ nga kita kilala gid naton siya. So, amo lang na akong na-share. Happy Sabbath kag mayong agas liwat. Ako pa makikita na